Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Juan Solegue, kay Romeo Conchada, Jervin Cris at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, itong Barangay Ginebra nanalo dito sa Game 1 kontra sa San Miguel Beer at tinambakan nila ito. At ang ibig niya sabihin ay ilang panalo na lang, tatlo na lang yata ay makakapasok na sila sa finals. Malamang either TNT, malamang TNT kalaban yan, pero hindi pa natin mati-discount syempre itong rain or shine. Ngayon, ang naging maganda dito sa performance ng Ginebra, nakita naman natin talaga ito si Justin Brownlee, yung kanyang scoring. At mukhang kung aabangan natin yung magiging sitwasyon dito, baka lalo pang lumakas ang Ginebra dito sa mga darating pang mga games dahil may plano sila na magpalakas pa ng kanilang lineup. Dahil nga alam natin na kulang sila dahil maraming injuries, mukhang meron silang mga pinaplano na kung pagkuha sa mga panibagong players at mukhang yan talaga ang gagawin ng Barangay Ginebra sa ngayon. So abangan na lang natin kung itong Barangay Ginebra talaga ay kukuha ng mga additional na talents para sila ay maging mas matindi pa laban sa SMB. Dahil ang Ginebra hindi lang naman itong conference na ito tinitignan, kung hindi maski na yung mga susunod. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong talagang Barangay Ginebra ay favor dito sa serye kontra sa SMB dahil nga sa advantage nila sa coach at kay Justin Brownlee. So yan ang aabangan natin dito. Kung sakasakali na itong Barangay Ginebra manalo sa Game 2, magiging mahirap na makabawi San Miguel Beer. Dahil sa totoo lang, yung coach nila ay hirap maka-adjust. Sa panig ng management ng Ginebra, yung mga trades nila, nakaplano pa rin yan. Malamang nga itong mga hindi na ginagamit na players, katulad nila Pesumal, si Dillinger, itong sila Aljon Mariano at iba pa, ay mga iti-trade na yan ng Barangay Ginebra, pati itong si Jason David. Dahil kukuha sila ng mga panibagong players talaga na magagamit nila para makalaban yung mga top na mga teams dito sa PBA dahil yan talaga ang matinding pinaplano ngayon ng Ginebra. Posible nga kaya na magkaroon ng malaking trade dito sa mga susunod na araw sa PBA. Yan ang inaabangan ng marami dahil itong San Miguel Beer ay mukhang delikado ang lagay dito sa playoffs. Oo, game 1 pa lamang yan pero nakita natin kung paano sila tinambakan ng Ginebra na kulang sa mga players. Kaya hindi na ako magugulat kung ito San Miguel Beer gumawa ng move para kumuha ng mga additional players na magagamit. Dahil sa ngayon, pwede nating masabi talaga na hindi maganda yung kinalalagyan ng SMB. Kaya pwede rin nating tignan mabuti dito kung ano ang gagawin ng San Miguel Beer para masiguro na sila ay magkakaroon ng mas magandang tsansang manalo. Kung sakasakali na itong San Miguel ay hindi magkaroon ng sabihin nating magandang performance, aba magiging issue talaga yan para sa kanila. Dahil kung matalo sila ng 2-0, medyo mahirap na yung makabawi sa totoo lang. Kaya yan ang aabangan natin gagawin ng San Miguel Beer kung sila ay makakabawi pa. Dahil syempre alam natin ito si Coach Tim Cone, master yan ng adjustments. Kaya nga kahit sila ay injury prone, ay nakakagawa pa rin sila ng paraan na manalo. Tandaan natin wala pa si Jamie Malonzo dyan. Kaya itong San Miguel Beer, baka pag-isipang mabuti na kumuha ng import o kaya ay gumawa ng trade. Ito sila Jeron Teng, si Terence Romeo, yung sila Chris Ross, malamang matrade na yan. Si Simon Enciso, si Vic Manuel. Dahil parang yung lineup ng San Miguel Beer ay tumatanda na at hindi na makasabay dito sa ibang players ng Ginebra. Kaya nga sabi nila nasasayang yung mga ginagawa ni Junmar Fajardo dahil dito lagi silang natatalo sa Barangay Ginebra at kamutik na nga pati sa Converge. Kaya abangan natin kung anong gagawin ng bago itong San Miguel Beer kung sakasakali at kung sila nga ay magsasubmit ng trade or baka meron pang ibang teams na sumabay katulad ng Converge, Magnolia, Phoenix at yung mga iba pang na-eliminate dahil gusto rin nila syempre na magpalakas ng kanilang lineup para sa Commissioner's Cup.